Sa pagtatangkang tambangan siya mula sa likuran, isang hindi nakikilalang karakter ang mabilis na pinutol ang kamay ng espada ng salarin, pinuputol ang sugat gamit ang talam at nagbabantang sumumpa ng isang mabagal at masakit na pagkamatay. Dahil sa pagkataranta, nagmamadaling inutusan ng kapitan ang kanyang mga tropa at ang mga gagamba na harapin ang salarin, at napagtantong patay na silang lahat. Habang sinusubukan niyang makatakas, ang kanyang damit ay nag-aapoy kapag nadikit sa apoy mula sa puddle ni Grasmere. Nag-ambala sa kanyang walang kwentang pagsisikap na patayin ang apoy at tumakas mula sa umaatake. Ang kapitan ay natitisod pa atros, sa huli ay bumulusok sa bangin hanggang sa kanyang pagkamatay. Ang sumasalakay, na kilala bilang walang pangalan, ay nagpahayag tungkol sa hanggal na pagkamatay ng kapitan at, sa pag-aakalang ang tibak ay masyadong mapanganib na panatilihin, itinapon ito sa gilid. Gayunpaman, ang kanyang pahinga ay panandalian habang nakaharap niya ang malubhang na sugatan ngunit mapanghamong Spider Queen, na, sa kabila ng pagkakadisarm, ay duyan sa kanyang huling itlog habang siya ay sumuko, na naghulog ng pulang hiyas. Lumilitaw ang isang abiso na nagpapahiwatig na ang walang pangalan ay natalo ang webslinger, na ginagantimpalaan siya ng tumaas na mga puntos ng soldier, pinasimulan ng borderline adventure quest, at binibigyan siya ng kasanayan sa pagpapabilis ng bilis kasama ng isang ruby. Paglabas mula sa kuweba na may dala-dalang sako ng mga kayamanan, ang walang pangalan ay nakatagpo ng isang galit na arena, na tinutulig sa siya dahil sa hindi niya kakayahan at pakikipagsapalaran ng mag-isa. Ang kanyang kilos ay lamambot ng husto kapag iniharap niya sa kanya ang isang bag ng ginto, na nangangako na palakasin ang kanyang lakas upang maiwasan ang paghadlang sa kanya at paghimok sa kanya na huwag siyang iwanan muli. Nang maglaon, ginabayan siya nito sa sangay ng opisina ng kanyang guild. Pagdating, narating nila ang isang ampunan kung saan si Rina ay malugod na tinanggap ng mga bata, kasama ang kanyang kapatid, at ipinakilala ang walang pangalan bilang knight na tumulong sa kanya. Binati ng punong guro ng ampunan si Rina, at pumasok sila sa lugar. Sa loob, isang binata na nakadamit na lalaki ang muling nakipagkita kay Rina, at ipinakilala niya ang walang pangalan. Ipinakilala ng punong guro, na kilala bilang Lime, ang kanyang sarili at, nang mapansin ang nakalaan na kalikasan ng walang pangalan, ay nagmumungkahi na tanggalin niya ang kanyang baluti. Sa kabila ng pagtanggi ng balangkas, tiniyak sa kanya ni Lime na ang kanyang hitsura sa ilalim ng baluti ay katanggap-tanggap. Naputol ang kanilang pag-uusap ng malungkot na sigaw ng isang bata sa labas, na nagpapahiwatig ng mga hindi gustong bisita sa lugar. Iminungkahi ni Lime na ipagpatuloy ang kanilang talakayan mamaya at tumungo sa looban. Sa looban, dalawang armadong lalaki at isang babae ang pilit na nagtatangkang kunin ng isang bata, na inaakusahan siyang tumakas. Ang dayap ay namagitan, nag-aalok upang malutas ang sitwasyon ng mapayapa. Nang palayain ang bata, ipinaliwanag ng mga lalaki na pinamamahalaan nila ang isang orphanage sa isang kalapit na nayon, kung saan tumakas ang bata pagkatapos na italaga sa isang korte na pabor sa the establishment at nagpahayag ng interes na ampunan siya. Binigyang diin ni Lime ang pagmamoltroto sa bata bilang dahilan ng kanyang pagtakas, ngunit bago pa makasagot ang mga lalaki, nakialam na ang babae. Iminungkahi niya na kung hindi papansinin ni Lime ang kanilang presensya, mapayapa silang aalis. Gayunpaman, tinatanggihan ni Lime ang panukala. Ang babae pagkatapos ay nagmumungkahi ng isang kasunduan upang pagsamantalahan ang mga bata, na hinihiling na ibigay nila ang ninanais na mga bata para sa tubo. Siya ay nagambala ni Lime na iginiit na hindi niya pinangangasiwaan ang orphanage para sa mga individual na tulad nila upang manipulahin ang mga bata. Bilang tugon, inutusan ng babae ang kanyang mga tauhan na umatake. Sa kabila ng no names concern, Rina reassures him that the situation is under control at na ang mga lalaki ang nangangailangan ng tulong. Napangiti ang babae habang hinahampas ng mga lalaki si Lime, nalaman lamang na isa itong slime entity, na nilalamon ang kanyang mga alipores. Nagdadalamati siya sa pagkasira ng mga tao sa edad habang kinakain siya ni Lime nang hindi makapaniwala. Kasunod nito, humingi ng paumanhin si Lime at formal na ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Slime, ang manager ng Eastern Branch Office ng TNT Guild, na napapalibutan ng mga gamit at armas ng mga namatay na nanghihimasok. Inihayag niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang pagbabago,
isang di-tao na nilalang na nagnanavigate sa kaharian ng tao. Walang pangalan, ay nagpapahayag ng pagkamangha ng makatagpo ng isang matalinong putik at nagtatanong tungkol sa mga epekto ng mga aksyon ni Lime habang inaaliw niya ang nailigtas na bata. Tinitiyak sa kanya ni Lime na ang paglutas sa sitwasyon ay hindi nagdudulot ng kahirapan, higit sa, walang pangalan, nakakulangan sa ginhawa at pag-aproba ni Irina. Sa loob ng bahay, ipinaliwanag ni Lime na pinamamahalaan niya ang orphanage dahil ang mga slime ay walang kaugnayan sa kasarian o pamilya, na nakakaintriga sa pag-unlad ng tao. Ipinaliwanag niya na ang mga slime ay maaaring magkaroon ng anumang anyo bilang walang hugis na mga nilalang, na nag-aalok upang mag-transform sa isang balangkas, isang kilos na magalang na tinanggihan ng walang pangalan. Nang tanungin kung paano niya nalaman ang pagkakakilanlan ng walang pangalan, inihayag ni Lime ang kanyang mahusay na mga kasanayan sa pagtatasa na nauugnay sa kanyang pagiging slime, na nagbibigay sa kanya ng impluwensya sa loob ng guild. Bilang pasasalamat sa pagtulong kay Rina, nag-aalok si Lime na suriin ang anumang bagay na ninanais ng walang pangalan na nagbibigay sa kanya ng ruby. Kasunod ng pagtatasa, ipinapahiwatig ng isang abiso ang utility ng ruby para sa pagbabago ng klase at ang mga benepisyo nito. Ang dayap ay nagtatala ng halaga at pagiging angkop nito pagkatapos masipsip ang kakanyahan ng tao sa loob ng mahabang panahon. Ang isa pang abiso ay nag-aalerto sa walang pangalan ng pagbaba sa kanyang assimilation rate na nagdulot ng pag-aalala. Sa kabila nito, pinupuri ng no name ang kakayahan ng slime at humihiling ng ekstrang espada na nagpapahayag ng pasasalamat sa pagtiyak sa kaligtasan ni Rina. Kung nasiyahan ka sa aming recap, pindutin ang like button at mag-subscribe para sa higit pa. Pindutin ang bell para sa mga notification para hindi mo makaligtaan ang aming susunod na anime recap breakdown. Ibahagi ang pagmamahal sa kapwa senpai at panatilihin nating buhay ang espiritu ng anime. Hanggang sa susunod, manatiling nakatutok.